Our guest for this interview is Sir Paul Tagalog. Paul Tagalog is a talented portrait artist from Cebu City, known for her skill in capturing the essence and individuality of her subjects. How do you continue to acquire new skill or knowledge in your craft? So sa kuha is how to continue is kuan ra kanang if ever na wala ko'y kuan na ko'y free time is mo na nga ako siyang kuan nga i-improve while ga study is nasa ko'y free time ba ani sa pag-drawing. So mo na akong kuan technique. For your next question, so what challenges do you face in mastering your art form? Actually, mga challenges gid ako sa na-experience as an artist, kuan gid day time nga kuan kanang say dili makuha gani which is ang iyang reference niya and then sa akong drawing is different gani ang kuan ang like mingon tag composition or sa forma niya mo na yung mga mostly nga akong na encounter nga kuan gid challenges nga as an artist. So, so dili jud nimo siya kayo kuan pa Yes, may kanang ang iyang possibility. forma Like sa like sa kanang forma sa naong sa o mga sa like naong kumaingon sa like portrait ay usahay gid nga sa naong gid like usahay lay part gani nga di makuha inana mo na challenges gid namo sa usa ka artist mostly sa akong kuan gid sa akong kailaan gid no sa kuan sa sa naong gid sa tao is part sa kuan sa baba diha gid ko usahay ah, mao gid akong challenges nga usahay di makuha ba o pero still gyapon no still practicing para kay aron makuha siya ba nga porma gani same sa reference ug sa drawing. see. Okay, thank you for your answer, kuya. Sir, Good evening, sir. Sa imong next question day, sir, Okay. can you discuss any tools that are essential to your creative process? Gina gigamit kay usahay ah kuan lang gid most commonly nga ginagamit gid sa artist is charcoal no kung moingon tag pencil charcoal graphite no commonly nga eraser nga gigamit like kneaded eraser like mura siyang kuan ah mura siyang clay pero eraser siya and then mo na sa kuan sa lapis then nasa laing kuan pod medium nga tools is colored mo pod na siya ang painting mo lang gitawag nga oil no daghang klase nga color ah kuan watercolor no and then sa kuan pod oil color so then kuan acrylic so tulo na siya ka kuan tulo na siya ka color gid nga kuan di ta makaingon nga usa ra siya ba kundi tulo acrylic lain na siya gamit form ba sa iyahang if imo i-apply siya lahi-lahi ni siya og kuan ang result gani kay kung wino to diri watercolor is mo na siya ang gamit tubig no and then kung diri pud ta sa acrylic is kuan siya may pagka oil siya iyang pigment but kung imo siyang if mo pilit siya sa imong kamot is washable ra siya then kung diri sa oil is kuan gyud siya mo siya mantika gani iyang pigment
Oo, mo na nga sa mo na ginagamit din ako nga tools or medium as an artist. So kanang mostly nga tools nga gamit nimo kuya, gipalit na nimo siya sa kanang mga commissions nimo O or mostly gid mao gina sa kana diha na ako gikuha sa ang mga gamit na ako ba like if maka-income ko like muhalin ko 20K nga kinadak-an ako and then mo na ara na ko kuha nga kuha na ko i-recycle lagi na ko ang mga gamit ako o mo na nga will be invest no. recycle na investment mahograg tawag business ba Thank you sa answer kuya. Good evening, sir. This is the next question. How does your studio environment influence your work? actually akong studio environment karon is kuan gid gamay ra gid kaayo no dili kay ingon nga dako then dili po siya maingon nga private ay actually kay among balay is gamay ra gid kaayo and then if ever mag-drawing ko is lagi nga possible nga na mga kuan kanang distract gani na mga distraction pero dili siya mahugog like makuan ko di maka-continue og drawing kay kakuha mo good is if ever maka-drawing ko continue lagi na siya wala na kuan wala na distraction kuan na gina kuan na gina ko antod sa mahuman na gina so like inana ra kong studio simple ra dili kayo creative gani. Okay, thank you. So, next question niya. How do personal experience shape the subject you choose to explore? Actually sa kung subject gid no nga mostly akong ganahan gid is always na akong gina workout is kuan kato landscape no portrait sa animals or portrait sa tao so mo na gina akong kuan gina workout always gid or sa akong mga kuan commission portrait gid kay sagaran family or solo or wedding like inana o wala ko ginamaster kay mo gunay mostly nga kuan ipabuhat sa tao. So, kuha niya, na kay motivation nganong nakamap ka ng idea ya? Kanang Nakuha, portrait imong drawing mo. kuan lang gid by God's grace lang yun kay mo gid akong nasa hunahuna gino at least once pakuam good once mo gid maka drawing ko maka-start ako drawing is wala nga padayon na lang gid like siguro bonus na lang guro na mga paano ang family ano ba motivation kay sa ko mao gila akong kasagaran gid ko by God's grace gid. So for your next question, Kuya, what techniques do you use to convey emotion or meaning in your representation? Okay ako if ever na gani mag-drawing ko kay so ang technique na ko is para makita gid ang result sa drawing na nindot ba ang outcome gani is kuha na gid always nga positive and then enjoy lang gid while gabuhat ka sa drawing while enjoy lang ang like nagduwa lang gani ka mahugog So- practice ka ba So dili ka mo allow og mga negative emotions when you're doing art. na lang gid kay di man instant no dapat kuan lang gid siya una first na kung nag-drawing ko is kuan gid siya dili pa kayo forma ba until na form dahil ang buhok
first na form na akong buhok, dapat kuan gyud, dapat may consistent, no? As an artist, may consistent sa kaugalingon, then pasensya ba, then determination, no? Para makita gini mo nga na improvement kani sa artwork, kailangan gyud na siya. So mo lang gitawag nga diha mo evolve ang or mo improve ang drawing. Okay, thank you, Kuya. Good morning, sir. This is Mhm. your question. What ways do you engage with your audience through your art? Sa pag-engage na ko sa audience, akong art is kuan lang. Dapat kuan lang ka. Dapat i-share lang din mo imong talent, no? Kung sa imong nakamuan, no? Dapat di lang gid ka mag kuan laula, no? At least kay which is kani mong yung talent nga drawing is blessing gani, no? So dapat kuan lang gid, share lang sa imong talent sa katong mga nag-lead, no? Ganahan makat-on mo na nga imong share lang gid mo na kung ginabuhat kanunay if naid mga classmate ako nga ganahan mo makat-on og paint drawing is kuan lang gid ato lang gid i-engage sila, no? I-motivate. Actually naman ko'y kuan good every Saturday. Dami kuan ako'y organization giapilan is dito sa Banilad, no? Every Saturday nami live sketch. So dito always be gonna engage sa mga tao, you know? Like ganahan magpa-drawing, so like ganahan magpa-model. So live sketch is ulingkod siya and then among i-draw. So mo nang kuha na kayo kanang mahog lagi kanang daghan na kay kung na experience nga mga kuan mga activity, no, sa public ba o nang nindot kayo if may ganahan mo na nga inato among pagkuan paghalubilo sa mga tao or sa mga ganahan mo magpa-drawing or ganahan mo kay bawsan mo drawing ba or magpatudlo or workshop. Thank you, sir. Good evening, sir. What are some of the biggest challenges you face in your artistic practice? Biggest challenges na ko no so mo to is if ever akong drawing is 9 times nga di makuha ba mga biggest challenges din ako mo na nga kinahanglan gid nga consistent lang gid ang pasensya mo na until every time man gid is practice man gid always nag always na kuan ba progress kuan Thank you, sir. ka Good evening, sir. beginning. Yes, ang akong question, what strategies do you use to secure funding or commissions for your project? So, ako mga strategy na po mga lagi kuan commission lagi no may magpa-drawing sa eskwelahan pasahay kay sa mga project na magpa-drawing like draw inana like draw nga ang ipa-drawing kay like portrait ba one time ako nagpa-drawing na ako portrait pero brato and then promoto nakakwarta ko para sa akong kuan konsumo sa nifty sa eskwelahan and then dili pud sa kuan strategy na po or mga technique na maka-organize dili gid sa commission lang po no kay actually dili makakita kay dili sa commission or sa exhibit na mo ko exhibit ya sila sa mga mall Oh, wow. na mga dito gid ko makakita gid no so usa sa mga strategy na ko is unsay or unsay ganahan sa customer kanang so ang tao kay ganahan mo gid pero no kabantay mo gid ta nga kagaran gid no makita na to sa kuan ba may mga gibuhi or pet nga dog mo na kung mga kuan gid strategy mo na ikaw na kung kuan gani tawag ganyan niya na aron makakwarta ko ba so mo na gina-work out ginapon is mga pet nga hilig na ko gitang drawing kay mo ginay kusog halin din ako sa kong
mga drawing, no? Daghan kay kog mahalin mga kuan, mga portrait pero ginagkaya mga 5K, 6K ano ba ang muna nga usay di ko mahutdan kay namgi mo palit yun sa exhibit. Lain pa ay kanang magpahimo sa komisyon sa balay o sa studio. Okay, thank you, sir. Lang gini nga question kuya. How do your personal experience shape your artistic influence? Ako agad before is sa akong drawing before is dili pag kayo pa ingon ta ba nga forma, no? Shape kayo sa kuan sa naong, no? Mao ginay pinakauna nga start gid sa drawing. So until such time nga niabot siya sa point nga naghinay ba, no? Mao na nga dito ko na pan ba na pakaingon sa kagalingon ba na kuan naman dai kanang abot sa point ba nga inani na akong drawing. So ko na nga nahug na pod siya nga padayon ko ba at least nanay gamay kuan ganay a progress, no? Work in progress mo na nga dito until na abot sa time nga karon akong nga drawing is kuan na gamay improvement gyapon at least nanay kuan ba oro tumangod. Thank you kayo kuya. Thank you kayo kuya.